May naamoy ka bang hindi maganda sa kapaligiran? Ay, oo, may naamoy ako. Alam niyo kung ano? Diwata Paris overload, may amoy daw ayon sa isang content creator habang in-interview po siya ng isang kapwa vlogger. Nako, bago natin kilalanin kung sino po yung content creator na yan, ay update po tayo dito sa panibagong banat na naman ni Francis Leo Marcos, yung mahilig manlait kay Diwata at nag-abang kung kailan lulubog si Diwata at inaabangan din natin kung kailan nga talaga yung libreng Paris niya. Aba, yung dati daw niyang sekretary, tinanggal daw niya dahil magnanakaw. Ito sabi niya. Idol, bakit bumaliktad si Yama? Hindi, magnanakaw yon. Oo, ang daming ninakaw sa akin nun. Oo, tapos ang daming binudol na supporter. Sobra. Alam nyo, sa mga nakapanood po dyan sa live niya na sinabi niya ng magnanakaw si secretary niya dati na si Yamatan, professional liar po yan, yung idol nyo. Sana all. Lahat po ng mga umayaw dyan, napakarami na. Mga OFW, yung Team USA, at mga kasamahan ko po dati dyan, nung pandemic, ay ngayon nasipag-ayawan na, tahimik po yung iba dahil ang ginagawa po netong Boys on Drugs na to, pag hindi pag hindi na po kayo sumuporta sa kanya, ayan yung paninira, sasabihang scammer ka, sasabihang magnanakaw ka, sasabihang kung ano-ano po yung sasabihin sa'yo. Kaya yung iba, may iba na takot siguro tumiwalag dyan sa grupo. May iba na nahimik dahil may mga ganyan nga siyang banat sa social media. Magnanakaw daw itong dati niyang sekretary. Pero sa mukha pa lang. Sa mukha pa lang. Eh mukhang mas ikaw yung mukhang magnanakaw eh. Kaya nga ang dami mo ng kaso. Di ba? Kaliwat kanan na yung kaso mo. Ikaw nga yung puro kasinungalingan. Eh baka ikaw nga yung magnanakaw. Tingnan mo sa mukha pa lang eh. Mas mukhang magnanakaw ka ikumpara sa dati mong sekretary na si Yamatan. O si Yamatan ngayon tuloy-tuloy po na may mga nakaraan nagkaroon ng humanitarian. Ngayon ikaw wala pang naipon. Mahina na ba? Ando na kay Yamatan yung karamihan ng mga supporters nitong Francis Leo Marcos na to, ando na kay Yamatan. Ando na sila nag-humanitarian. Dahil mas may tiwala sila doon sa dating sekretary ni Boys on Drugs kaysa dito sa amo ni Yamatan. Tingnan mo, ito yung mukhang magnanakaw. Sa tsura pa lang. Pag baka pang lait naman, wagas. Pero sa tsura pa lang, nako, mga uto-uto talaga kayong mga supporters, no? Di ba? Hindi nyo ba nababasa yung mga nangyayari dyan? Sus talaga. O baka takot lang kayo. Basta, ako yung nagpaalala sa inyo, mag-ingat po kayo sa taong yan. Kasi minsan, pag nakausap kayo niyan, hindi po kayo makatanggi. Dahil nga, may anting-anting daw yan sa panloloko. At hindi Sana daw all. naliligo. Ayun na sa manakilala sa kanya. Hindi daw yan naliligo para, baka pag naligo, ay mawala yung visa ng kanyang anting-anting. Naalala niyo po, nung pandemic, naligo siya doon sa swimming pool, nag-vlog. Ilang araw, nakulong. Hinuli ng NBI. Di ba? Minalas. Kaya hindi po yan naliligo. Tutong ng brief niyan. Tutong ng brief niyan. Mabaho yan. Okay, balik po tayo dito sa isang vlogger. Siyempre, bago po natin husgahan po doon sinasabi niyang may amoy, ay panoorin po natin yung video at kung sino tong vlogger na to. Ito, panoorin natin. May naamoy ka bang hindi maganda sa kapaligiran? Ay, oo, may naamoy ako. Alam niyo kung ano? Amoy yung usok ng barbecue. At saka kapag pupunta ka doon sa malapit sa sabaw, maaamoy mo yung sabaw ng Pares. Yun ang amoy na naaamoy ko. Mabango dito sa ang iba. naamoy mo. Of course, dahil yung... Amoy, tawag dito, halimuyak ng barbecue. Exactly. Yun naman pala, amoy ng barbecue. Yung mga masasarap na amoy pala yung naamoy niya. Itong mga basher, abang na abang naman. Uy, baka may naamoy na naman. Nako, alam niyo sa totoo lang, wala na pong tumatagal sa mga ganyan ng babash ngayon. Kasi pag kayo'y pumunta doon, babalik talaga kayo. Ayan po, yung na yan, content creator na yan, si Buhay Maynila Judith Fedelin. Yan po. At ang nag-video po, nag-interview sa kanya, si Efren Villegas. Efren Villegas, lagi po yan dyan. Maging updated din po kayo dyan sa parisan po ni Diwata. Talaga naman, makikita mo yung kinakain, no? Sa video pa lang pinakita, kasarap. Di ba? Kasarap yung lechon kawali ng malutong kahit nasa sabaw na. Sulit, 100. Tapos sasabihin ng iba, wala ng tao, wala ng kumakain.
Eh yung mga ibang vlogger na naninira, eh ikaw ba naman pipicturan o bibidyuhan mo ng umagang-umaga, kagaya nakaraan. May nagpost na wala daw kumakain. Eh magbubukas pa lang yung parisan ni Diwata eh. Talaga naman, 'di ba? Para lang para lang siraan. Oh, hanggang ngayon, anong nangyari sa paninira nyo? Wala effect. Yung mga naninira, lalong na-stress. Lalong nainggit kung paano lasiraan si Diwata ay tuloy pa rin. Dumadami na yung brands, may mga nagpa-franchise na. At may parating pang mga ibang branch na magbubukas. Tapos, binalik-balikan pa rin si Diwata. Eh noon nga, dinudumog yan na hindi pa ganun kaganda yung pwesto. Eh ngayon kaganda na ng pwesto niya. Nakasemento na rin yung sahig. O ano na, lalong pinaganda. Kaya ikaw, Boy Sondrox, sabihin mo na kung matutuloy talaga o hindi yung libreng parisan mo. Sasabihan mo, libre na nga, masyado kayong... Mga followers mo mismo nag-aabang din, hindi lang kami. Bakit? Baka sabihin ng iba, bakit masyado kayong atat? Kasi po naman, kaya namin nangungulit po dyan sa libreng parisan na yan dahil pera po ng OFW yan. Sinabi na nga niya nakaraan, libreng parisan ng FFCI. Abangan nyo yung parisan ng FFCI. Yung FFCI po yung ginawa po niyang foundation yan na mga OFW na nagkaroon ng pondo dyan para kung ano yung proyekto ni Boy Sondrox o kagaya niyan, in-announce niya nakaraan. May mga nagbigay ng budget. Kaya po pinupush namin, kawawa po yung nagbigay na ng budget dyan. Sasabihin niya, ando na yung pera kahit wala naman. O pag hindi matuloy yan, sinong nakinabang doon sa pinaghirapan ng mga OFW? Yun po yung punto ko po. Kaya po kinukulit po namin, hindi lang mga supporters niya ang naghanap, kami din po, kinukulit po namin yung libreng parisan na pinangako niya dahil kawawa po yung mga OFW na pinaghirapan po yung pera nila tapos wala palang ipatay yung libreng parisan. Scammer na si Francis Leo Marcos. Yun po yun. Pag natuloy po yan, syempre magpasalamat po tayo doon sa mga OFW, hindi sa kanya. Kasi yung libreng parisan na pinagyayabang niya, doon po niya inasa sa mga FFCI na sinasabi niya, yung foundation, na kung saan na may mga umalis na rin dyan. May mga naggising na rin sa katotohanan. Yung mga naiwan kasi ang kawawa, di natin masisi kung bakit nandyan pa rin sila. Baka tinamaan sila ng anting-anting ni Boy Sondrox. Yun lang yun. Sana all.